Marami sa atin ang nakakaalam sa naging partisipasyon ng mga school-based chapter sa University Belt, lalo na nung dekada 70. Mga sakripisyo at marami pang ibang bagay ang nagtulak sa kung nasaan ang ating kapatiran sa makabagong panahon. Kaya mula sa Antipolo, bumiyahe kami papunta sa Pasig kasama ang aking team mula sa Somerville chapter na sila Brad Lem, Brad Soldier at Brad Jerome. Kasi nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang dalawang tagapagtatag ng isa sa mga school-based chapter na ito at walang iba kundi ang San Sebastian College Chapter na na-found noong 1974 na ngayon ay kilala din natin sa tawag na Baste. Nagpunta muna kami sa bahay ni Brad Romy Baltasar. Actually, ang original plan namin ay sa Vista Verde chapter namin mag-conduct ng interview. Kaya lang, sa sobrang traffic nung araw na yun, ay napag-isipan namin na magbaka sakali munang dumaan sa bahay ng isa sa mga co-founder niya. And good thing, andun din sa bahay niya si Brad Nori Magsaho. At maluwag niya naman kaming tinanggap ng mga Brad. Kaya samahan niyo kami at alamin natin ang konting kwento sa buhay at karanasan ng mga nag-umpisa ng San Sebastian chapter, pati ang mga Brads at chapter sa University Belt na nakatulong sa kanilang pagsisimula. Started, no? I'm Brad Nori Magsao sa Sebastian College. Co-founder, Romy Baltasar. I'm 70 years old. Going 70, actually. Wala pa naman 70, pero magse-70 na this coming June. So, I'm a retired sheriff, career-retire lang, and enjoying my retirement right now. Kuya, Ako pala si Brad Romy Baltasar. Sometimes they call me Kuya Rom. O doon sa aking FB, Romeo nakalagay sa akin. Ayun nga, magka-co-founder kami ni Nor. Minaumpisa namin sa Sebastian College, Manila, noong 1974. Late 1974 na kasi November. So, November 14. That time, 1974, kapitbahay ko, neighbor ko si Roger Sidra from UST. Nambit ko sila Mike Molino, sila Attorney J.D. Castro, sila other guys from UE. Noong una, ayun nga, parang orientation, sama-sama lang kami sa mga meeting. From that time, after ng mga konting orientation, yun, nakapag-decide na ako to join. Nandun si Romy. Si Romy did not hesitate. Nung pagka-invite ko sa kanya, outright sinabi niya, sige, let's join. Yun, doon na nagsimula. November 1974, nagsimula na sa Sebastian College. Dalawa kami. Then, nagkaroon ng, after few weeks, almost recruitment, tuloy-tuloy na. 10 days ang pagitan, nagkaroon ng na-recruit namin. Ito, nagpita isa. Anim yung paano naman po kayo, kuya, yung nagkakilala? Magkakapit bahay lang kami. Ito lang eh. Ito, Pasig Boys. Same street, pero same school. Kaya outright magkakilala na kami. Saka yung nag-recruit sa amin dito, si Roger Kapit bahay Silva. din. Ganun din, magkakasama na kami. Kumbaga magkakabaryo kami, tawag ng baryo. Same Hindi pa bahay. naman barangay. Usap tayo ni Roger, ng Brad. Malawak yung yung malalim yung mga Roger is from UST. UST. Kami, naka-enroll na kami sa Baste. Na-recruit kami ng Taugama. Yun, doon kami nagsimula. Kaya wala kami pakialam sa beta, wala kami pakialam sa APO. Kumbaga, right timing yung pagkaka-recruit sa amin. At ang schedule, dinala kami sa Moonwalk. Doon po kayo na Sa Paranaque. Doon kami binigyan. Binigyan ng final. Sun Valley. Sun Valley. okay. Moonwalk, Sun Valley. Kasi yung isang subdivision, sa loob nun, may mga subdivision. We were initiated by lahat ng GTs of different chapters, no? Kasi pag yung sina-found ng isang chapter, ang mag-i-initiate sa'yo, all GTs ng iba-ibang chapter. So, kaya
Hindi kaya kumbaga maraming magwi-witness na GTs, heads ng different schools na kaya malabo mong masabing mapagbintangan kaming kolorum kami. Dahil kung gaya namin, kung halimbawa may mag-accuse sa amin na kolorum kami, ang magbabawat sa amin, ang witnesses namin, GTs of different chapters. All schools. Kaya very credible ang yung legitimacy namin ni Brad Ron. Wala tayong nurses, wala pa tayong doctor. Nangyari sa amin noon, sorry. Kaya nga lang, walang ang casualties nung araw. Because, ang bigayan is by stages Hindi yung gaya ng ginagawa ngayon. Buhos, todo-todo. Kaya miski physically fit ka, bumibigay minsan ng ang tao. Ang recruitment naman namin, hindi naman kami, yung nag-start sa San Sebastian, ang recruit namin, president ng mga math club, accounting club, sa Sebastian Men of Songs. Kaya nung ma-organize ng San Sebastian, ma-found ng San Sebastian, although illegal ang front doon, hindi kami recognized, hindi kami magalaw ng admin. Kasi lahat ng mga members, yung mga first batch ng members, are officers of different organizations na legitimate sa Baste, recognized ng San Sebastian. Lagi mga front war, no? Ang daming nasipa, ang daming na-kick out. Naubos sila. Ang tawag naman pinandon. Illegal, pero hindi pero ang members legitimate, mga legal. Pero kumbaga legal na illegal na hindi maintindihan. So, kaya miski identified kami, hindi nila magalaw kasi president ng isang organization, president ng Kalito, ganun. Batangas Parsitarian. Pero nakipag-tours agad kasi alam nila sila na may kasalanan, hindi nila talaga kami kaya. Mabigat kasi yung tandem na. Kaya naman tayo nagkaroon ng problema sa Batangas Parsitarian noon. Kasi sa atin sa pumapasok yung mga iba-ibang grupo. Yun, yung Batangas na mga Batanggenyo, sa atin pumapasok. SI, nakabantik na rin magka-friction dahil ang dami natin mga brand ng mga SI na. Kasi SI, hindi naman frat talaga nun So yung mga members ng SI, iba pumasok sa atin, nag-as frat man talaga. In addition doon sa sinabi ni Romy, nag-start pa lang ang Tawagama noon, Metro Manila sa University Bell. So, in all honesty, ang nire-recruit ng mga brands noon from well-to-do families, may connections, may ganito, ganun. Kaya hindi basta pumulot lang ng pumulot member ka, pasok ka. Talagang from the start, lahat ng members, lahat ng recruit came from good families. Mga anak ng piskal, anak ng judges, anak ng mga general, matatagang background. No? So, kaya miski ko, konti pa kami noon, wala pa tayong masyadong connect, pero matatag na itong Timano, outright. Kaya may na-recruit kami magkapatid, ang tatay mayor, ang lolo mayor, ang nanay mayor. Sila na pumalit. Bandang huli, siya na naging Sila mayor. na mga pumalit. Si June Flor. Bali, si June Flor, ang kausap namin sa mga meeting, siya nag-orient sa amin, ganun. Si June Flor is a very strict person. Wala ka pang ginagawa, binumura ka na noon. Kumbaga, pinapagalitan ka na agad. Kumbaga, pinupukpok ka na agad. Talagang tinatanong ka noon, pinipiga ka na niya. So, sa interview pa lang, kung mahina-hina loob mo, ayaw ka na June Flor is every now and then bumababa. Naka-hands-on siya sa University Bell. Kaya, no offense man sa ibang elders, no? Yung time namin ni Romy, si Junior lang talaga napapagkita namin. The other founding fathers na whoever, no offense man, the honesty, in fairness, hindi namin sila nakikita. Junior lang talaga ang until now, kailan lang, just recently, Junior passed away. This very date, yung time na bago siya namatay, nakatutok siya sa mga brad. Hindi siya bumibitaw. And talagang totally, fraternal matters lang ang pinag-uusapan ng mga issue, yung mga problema. Walang business, no, nothing, hindi ninegosyo. Talagang fraternity as in fraternity lang talaga. Hindi yung
bababa yung mga ibang brand, ganito, ganon. Bumababa nga sila, pero hindi for unification na dapat sana unification ang unang-unang issue. Noong 1971, si June Flor ang first GenSec na nag-umpisa ang MMRC 1971. So siya first GenSec. Tapos nung eto na kami, 74, nakilala namin siya. Doon namin nalaman yung ano niya, yung anak pala siya ng judge, yung bahay niya, pinupuntahan ng mga brad para gawin. Doon ang bigayan sa bahay nila, sa Blue Ridge. At saka ganun ka-close si Jun sa amin kasi nga, bumababa siya. Nagpaparandam siya palagi. So parang June Flor siya, when it comes to UP that time, it's not the UP Diliman, it's June Flor. Oo. So, Pero UP pa rin ang dala niya. Oo, Hindi UP pa naman he's not speaking anything or against other, yung baba niya, talagang parang fraternity lang talaga. Yung fraternal matters ng ano niya, doon siya nakafocus. Hindi yung gagamitin ng fraternity sa ganito, sa gano'n. Yung palagi yung unification, yan, isa rin sa mga prioridad niya. Walang bitawan. Pero isang naituro sa amin ni June Flor, isang legacy niya is self-sufficiency. Sa Sebastian College, nag-survive on our own. Nagkakaproblema kami, walang bumababa sa amin. Pero pag may problema ibang chapter, nandun kami. Simulan na natin ang ating kapit-isig. Kamay sa puso, damhin ang init sa dibdib. Alalahanin kung saan tayo nanggaling. Saan man patungo, sabay natin lumikain. Malayo man ang narating, ikaw ay babalik pa rin dito. Sa kapatiran ko, pasasalamat at ako'y hinubog ng mabuti mong turo. Triskilyon ako, halika na, taas kamay tayo, sumisigaw. Triskilyon ako, sama-sama, sa anibersaryo na ugabati. Salamat at ako'y tulad mo. Mga awit, manunulat, mananayaw, manggagawa. Ano man ang iyong layunin, iisa ang iyong hangarin. Makilala at umunlad, tumali at tumalino. At sa dulo ng daan, biglang dangal ang kapatiran. Malayo man ang narating, ikaw ay babalik pa rin dito. Sa kapatiran ko, pasasalamat at ako'y hinubog ng mabuti mong turo. Triskilyon ako, halika na, taas kamay tayo, sumisigaw. Triskilyon ako, sama-sama, sa anibersaryo na ugabati. Salamat at ako'y tulad mo. Halika na, taas kamay tayo, sumisigaw. Nais kong ipagpasalamat kay Brad Romy at Brad Nori ang halaga ng kapatiran at pagmamahal sa kanilang chapter. Credits also to Brad Sec Rubio, Brad Jun Trejas sa mga pictures at sa lahat ng San Sebastian Triskilyon.
Napakahalaga na ipamalas ang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Ang kanilang mga kwento at aral ay paalala na ang pagpili ng mga matitinong kapatid at ang pagpapahalaga sa bawat isa ay pangunahing pundasyon ng isang malakas at mapaglayag na kapatiran. Salute San Sebastian Tresquillon. Salute Baste.